Tentmaker.ph. This is for meaningful online shopping. A must for books lovers and music geeks. This is also home for the Talk of the Town videos and ticket sales of refreshing concerts, discount vouchers. Tentmaker.ph, meaningful online shopping. Hosea chapter 10, verse 12. Ang sabi po dito, sow for yourselves righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till He comes and rains righteousness on you. Dito naman po sa Galatians chapter 6, Galatians chapter 6, verse 7, ang sabi po dito, do not be deceived, God is not mocked, for whatever a man sows, that he will also reap. Anuman ang itanim ng tao, yon ang kanyang aanihin. Kaya po, dito po, sa title na to na ang sabi po ay, break up your fallow ground. Break up your fallow ground. Ang sabi po sa Tagalog ay bungkalin ang lupaing hindi pa nagagalaw. Ang pag-uusapan po dito ay ang pagtatanim. Ano po ba ang importante kapag tayo ay nagtatanim? Una, yung pagtataniman, the ground. Pangalawa, yung seed, yung itatanim. Kaya importante po yan dalawang yan. Ngayon, dito po sa Matthew, makikita po natin sa Matthew chapter 13, ang iba't ibang klase ng lupa na pagtataniman. Different kinds of soil. Meron pong 4 na klase ng soil dito po sa Matthew chapter 13, verses 3 to 8. Ang Panginoong Jesus po ang nagsalita dito nang sabi po niya sa verse 3, then He spoke many things to them in parables, saying, behold, a sower went out to sow. Verse 4, and as he sowed, some seed fell by the wayside, and the birds came and devoured them. Sabihin po natin, wayside. Yan po yung pong mga itatanim ay bumagsak doon sa wayside. Ang ibig pong sabihin dyan, sa wayside, sa gilid po ng daan. Ang lupa po doon ay hard soil. Everybody say, hard soil. Ayan, sa wayside. Verse 5, some fell on stony places where they did not have much earth, and they immediately sprang up because they had no depth of earth. Sa pangalawang sinasabi po dito na klase ng lupa ay
Stony ground. Everybody say, stony ground. Ano pa yung stony? Mabato. Mabato. Ang verse 6, ang sabi po, but when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. Verse 7, and some fell among thorns, and the thorns sprang up and choked them. Everybody say, thorny ground. Ano yung thorny ground? Ano po? Matinik. Matinik na lupa. Matinik. Verse 8, but others fell on good ground and yielded a crop, some 100-fold, some 60, some 30. Yan. Makikita po natin dito ang iba't ibang klase ng ground na pagtataniman. Ang una po, ang sabi po ay hard soil. Hard soil. Yan po ang nasa wayside. Ang equivalent po niyan sa puso ng tao ay, ano po? Hard heart. Matigas na puso. Yung pangalawa po, stony ground, mabato. Ang ibig po sabihin nun ay yung rocky ground, mabato. Ang equivalent naman po niyan sa puso ng tao ay shallow heart. Yung pong mabato na lupa ay hindi tutubo ang itatanim mo. Bakit? Mabato, ibig sabihin shallow, mababaw. Mababaw na puso. Pangatlo, the thorny ground. Thorny, ano nga ba yung thorny? Matinik. Matinik. Yon ang strangled heart ng tao. Ang ibig sabihin ng strangled heart, oppressed. And then, the next ground is good ground. Good ground. Ang good ground ay, sa equivalent ng sa tao, sa puso ng tao ay, ano po? Open heart. Ibig sabihin, kapag open, kapag ikaw ay nagtanim, ikaw ay aani. Dahil open, matatanim, mapapalalim ang tanim mo, kaya ikaw ay aani ng sagana. Ngayon, kaya po sa buhay ng tao, walang ang problema po ay sa puso. Walang problema sa itatanim. Bakit? Ang itatanim ay Word of God. Word of God. Wala pong problema sa itatanim. Ang problema ay ang pagtataniman. Sino po ang merong open heart? Yes, amen. Glory to God. Ngayon, meron po tayong enemies. Kagaya po ng sinabi ng ating Panginoong Jesus doon sa Matthew chapter 26, nung po siya ay nananalangin sa Gethsemane, nakikita po natin dito ang sabi ng ating Panginoon. Matthew 26:41. Ang sabi po dito, watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. But the flesh is weak. Ayan po. Kaya po, ang sabi dito ng Panginoon, watch and pray. Sapagkat maaaring pumasok ang temptation ng kaaway. So, ano-ano po, sino-sino po ba itong ating kaaway? Kaya po, nagkakaroon ng pusong matigas, pusong stony, pusong lahat ng klase na yan. Ano ang dahilan? Yan po, ang dahilan po niyan ay the enemies are, una, the world. The world, with its attractions, draw us away from God. With its attractions, the world, ang mundo. Karamihan po, marami pong tao ay nakababad na lang sa telebisyon. Sa telebisyon. Nag-meditate ka na ba ng Word of God? Hindi pa. Yun namang mga halos na mga ibang kabataan ay nakasubsob naman sa mga computer. Kung ano-ano ang pinagagagawa sa computer, naglalaro doon, nanonood ng mga kung ano-ano, na kung minsan ay mga malalaswa. Ayan, yan ang attraction ng mundo. Kaya ang puso ay tumitigas.
nagiging stony, nagiging thorny ang puso ng tao. Ang pangalawa, the flesh. Sino po yung the flesh? Ako mismo. Kaya po, ang sabi dito, ng Romans chapter 7, verse 19, ang sabi po dito ni Saint Paul, for the good that I will to do, I do not do. But the evil I will not to do, that I practice. Yung dapat na tamang gawin ay hindi yon ang ginagawa. At kung ano yung masama na hindi dapat gawin, yon ang ginagawa. Kaya ako mismo, ikaw mismo, tayo mismo, ay kung minsan ay kalaban. Kalaban para makipamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Yung pong pangatlo, of course, alam na alam po natin yan, the devil. The devil. Sabi po dyan sa 1 Peter chapter 5, verse 8, ang sabi po dito, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Kaya sabi nga po ni Brother Eddie kagabi, sabi niya sa akin, dapat ang mga anak ng Diyos ay matuto na ang kaaway laging umiikot. Bakit? Dati na tayong kasama ng kaaway iniwan na natin siya. Umalis na tayo. Anong sabi? Babalik ka rin. Kaway ng kaway sa atin, gawa ng paraan para tayo ay mabalik sa Kanya. Kaya, ang sasabihin natin, devil, you have no more legal right over me. Chui! In Jesus' name. Chui! In Jesus' name. Palayasin natin ang kaaway upang hindi makapanaig sa ating mga buhay. And especially, ang sabi nga po ni Brother Eddie, let us have that speaking in tongues in prayer para hindi yun naiintindihan ng kaaway. Hindi yun naiintindihan ng kaaway. Kaya let us seek the baptism of the Holy Spirit para sa ating pananalangin, hindi niya naintindihan yung speaking in tongues, kaya hindi niya po pwedeng hatakin. Kaya ang mga anak ng Diyos ay kinakailangan ay mabaptize ng Holy Spirit para we have to learn the prayer in tongues. Amen po ba? Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Hallelujah! Kasi ang kaaway ay talagang kumikilos para tayo ay mauwi sa ating makasalanang buhay. Ngayon, paano po tayo magkakaroon ng good ground? Yan nga po ang sabi ng Hosea chapter 10 verse 12, break up the fallow ground. Break up the fallow ground. Bungkalin. Yun po ang term sa Tagalog ng Bible Bungkalin ang lupang hindi pa nagagalaw. Ngayon po, sa ating pong buhay, yung ating ground ay yung ating heart and mind. Yung puso at kaisipan. Paano po magiging good ground ang ating puso, ang ating kaisipan? Ang sabi po dyan, ang unang-una po ay kinakailangan, be sorry for sin. Ang ibig pong sabihin, be sorry for sin ay repentance. Everybody say, repentance. Repentance. Ang root meaning po ng repentance ay change of mind and purpose. Change of mind and purpose. Kapag po nagkaroon ng sincere change of mind and change of purpose, tayo po ay mawawala sa kasalanan. Ngayon po, ang ibig pong sabihin ng change of mind and purpose, ito po ay, ibig sabihin, change of view, change of feeling, change of purpose. Ngayon, kaya po ang ibig sabihin niyan, change of view, change of feeling, change of purpose, meron po yung tatlong elemento. Tatlong elemento. Intellectual, emotional, and voluntary. Ngayon, puntahan po natin ang unang-una, intellectual aspect.
intellectual aspect. Ibig pong sabihin nito ay change of view with regard to sin, God, and self. Change of view. Ang ibig pong sabihin, kasi kung minsan, ang kaisipan ng tao, ang sinasabi dyan, sin is recognized not as weakness or mistake, but personal guilt. Kasi po, kung minsan, ang kasalanan, ang sasabihin lang, merong isang tao, laging nagmumura. Huy, huwag kang nagmumura. Kasi weakness ko yun eh. Hindi naman kasalanan yun, weakness ko yun eh. Kahinaan ko. Laging nanloloko. Kahinaan ko yun eh. Hindi po. Ang kasalanan ay kasalanan. Hindi yon kahinaan. Weakness, no. Sin is not a weakness. Ito po ay kasalanan na nagbibigay ng parusa sa buhay ng isang tao. Yan po ang ibig sabihin ng intellectual view, intellectual aspect. Sabi po dito, sa Psalm 51, verse 3, I acknowledge my transgressions and my sin is ever before me. Ang sabi naman po ng Romans chapter 3, verse 20, therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in His sight. For by the law is the knowledge of sin. Kapag alam natin ang batas ng salita ng Diyos ay kikilalanin po natin na yung ating ginawa ay hindi kahinaan, kung hindi iyon ay kasalanan. Kaya dapat ng talikuran. Ngayon, isa pa po, dito po sa intellectual aspect, ang ibig pong sabihin, ito po yung pinag-uusapan tungkol sa kasalanan. Sin is recognized as transgression against God. Everybody say, transgression. Ibig pong sabihin yan, kumokontra sa Diyos. Yan ang kasalanan. Gaya po, ang example po niyan ay si David. Si David ay napakahusay na tao. Pero natukso. Kasi ba naman si Bathsheba ba naman naligo pa kaya Bathsheba pangalan Nakikita pa ng mga tao. Na-attract si David. Kaya, anong nangyari? Nagkasala si David. Nagkasala siya. Alam na alam niya kung ano-ano mga kasalanan nalaban sa Diyos Pero ginawa pa rin niya. Pero, anong nangyari? Siya ay na-rebuke ni Prophet Nathan. Nagkasala ka, David. Nagkasala ka ng adultery, nagkasala ka ng murder. Nangatwiran ba si David? Sasabihin ba, kasi yung si Bathsheba, pagpakita pa sa akin tinukso ko ng tinukso Hindi. Hindi yun ang sinabi ni David. Tinanggap po ni David ang pag-rebuke ni Prophet Nathan. Alam niyo ang ginawa niya? Nagsisi siya ng kasalanan, umiyak siya sa Panginoon dahil kinilala niya kasalanan ang kanyang ginawa. Ang dapat po, araw-araw, ang nagtatagumpay sa buhay natin ay ang Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Glory to God. Ang susunod po sa intellectual aspect, puro po kasalanan ito. Ang kasalanan, sin is recognized in its relationship to oneself. Relationship to oneself. Dito po, babalikan po natin ang Psalm 51. Nang sabi po ng Psalm 51 verse 7, purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Ang ibig sabihin po ng sin is recognized in relationship to oneself. Ang kasalanan po ay madumi. Gusto niyo bang kumain ng pagkaing madumi? Hindi. Ang kasalanan po ay nagpo-pollute
ng sarili. Ang ibig pong sabihin, nagko-corrupt ng sarili ang kasalanan. Kaya, hindi dapat pasukan ang kasalanan. Kaya po ang sabi dito ay, purge me with hyssop. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Gusto ba natin yon? Puputi ng walang kapantay ang mga anak ng Diyos na tanggal ang kasalanan sa kanyang buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Ngayon po, yun po ay ang intellectual aspect. Papasukan naman po natin ang emotional aspect. Ang emotional aspect, ito po ay godly sorrow for sin. 2 Corinthians chapter 7, verses 9 and 10. Ang sabi po, now I rejoice, not that you were made sorry, but that your sorrow led to repentance. For you were made sorry in a godly manner, that you might suffer loss from us in nothing. For godly sorrow produces repentance to salvation, not to be regretted, but the sorrow of the world produces death. Ang godly sorrow ay magpo-produce ng repentance. Everybody say repentance. Godly sorrow produces, ano po? Repentance. Yan po. Gaya po ng example ng dalawang tao, yung Pariseo at ang tax collector, na nandoon po sa Luke chapter 18. Ang sabi po dito, verse 10, 2 men went up to the temple to pray. One, a Pharisee, and the other, a tax collector. The Pharisee stood and prayed thus with himself. Ito ang prayer ng Pharisee. God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even as this tax collector. I fast twice a week. Nagpapasting ako 2 beses isang linggo. I give tithes of all that I possess. Nagtatites pa ako. Yan ang prayer ng Pariseo. Ngayon, ang tax collector, ito naman, verse 13. And the tax collector, standing afar off, would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast. Parang sinusuntok na niya yung kanyang dibdib, saying, God, be merciful to me, a sinner. God, be merciful to me, a sinner. Sino ang higit na pinakinggan ng Diyos? Yung bang Pariseo o yung tax collector? Tax collector. Kasi po, yung tax collector ay nagsisisi nga ng kasalanan pero pinupuri pa ang sarili. Pero hindi po yon ang prayer na nais ng Panginoon. Ang prayer na hinihintay ng Panginoon sa isang makasalanan ay the prayer of repentance. Ang pangatlo po ay yung voluntary surrender. Voluntary surrender. Yang pong voluntary surrender, ang ibig pong sabihin ay inward turning from sin. Pagtalikod sa kasalanan. Wholehearted turning to Christ for forgiveness. Buong pusong pagtalikod sa kasalanan at pagharap kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Alam po natin ang istorya noong prodigal son. The prodigal son na doon po sa Luke chapter 15 verses 18 to 20. Yan po ang prodigal son na bumalik siya sa kanyang ama, nagkasala siya, at anong sabi niya? Ama ko, hindi na po ako karapat-dapat na maging anak mo. Kunin mo na lamang po akong, servant. Alipin, katulong dito sa bahay. Pero yung tatay, kinikilala niyang anak pa rin niya yon.
Kaya, hindi siya ginawang servant. Ganun po tayong lahat. Na tayong lahat ng anak ng Diyos, nung tumalikod tayo sa Panginoon, tayo nagbalik sa Panginoon, ano ang sabi niya? Ikaw ay aking anak. Ikaw ang aking anak. Ikaw ang aking anak. Glory to God. Kung yung tatay dito sa lupa, marunong magpatawad, ay Diyos pa kaya? Kaya po, tayo po ay magkaroon ng tunay na repentance. Ang sabi po dito, kapag po tayo ay nagkaroon ng repentance, Luke chapter 15, verse 21, ang sabi po, and the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in you, in your sight, and am no longer worthy to be called your son. Yan. Kaya po, pagkilala natin na tayo nagkasala, tayo po ay talagang, Lord, alam ko po, hindi na po ako qualified. Patawarin mo po ako. Nagsisisi na po ako sa aking kasalanan. Yan po ang confessing sin. Ang pangalawa ay forsaking sin. Talikod sa kasalanan. Pagtalikod sa kasalanan. Ang sabi po ng Proverbs chapter 28:13, ang sabi po dito, he who covers his sins will not prosper. But whoever confesses and forsakes them will have mercy. Kapag daw po ang ating kasalanan ay pinagtatakpan lang natin, hindi tayo magtatagumpay. Subalit ang kasalanan na ikinumpisal sa Panginoon at tatalikod na sa kasalanan, tayo po ay makakaranas ng habag ng Diyos. Mercy of God. At ang sabi po ng Isaiah 55, verse 7, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and He will have mercy on him, and to our God, for He will abundantly pardon. Ang ating pong Diyos, kapag tayo po ay tumalikod sa kasalanan, ay mararanasan natin ang matinding kapatawaran ng ating Panginoon. Kaya po, kailangan tumalikod na sa kasalanan. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Panginoon. Talikod na sa kasalanan. No way, Satan. No way. At pagkatapos po, matapos natin ikumpisal ang ating kasalanan at kalimutan na ang kasalanan, talikuran na ang kasalanan, tayo po ay tatalikod sa kasalanan at haharapin natin ang Diyos. Turning to God. Turning to God. Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 1 verse 9, for they themselves declare concerning us what manner of entry we had to you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God. Tumalikod tayo sa kasalanan, harapin natin ang ating Diyos na makapangyarihan, alisin na natin ang mga idolo sa ating buhay, mga idols, mga kung ano-anong mga sinasamba natin, at tayo ay maglingkod sa Diyos na buhay. Turning to God. Basahin ko lang din po ang Acts chapter 26, verse 18. To open their eyes and to turn them from darkness to light, from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance more than those who are sanctified by faith in me. Ayan po. So, ang una pong paraan to break the heart and mind ay repentance. Ang pangalawa po, begin to seek God and follow God's will. Paano natin hahanapin ang puso ng Panginoon? Una po, magkaroon tayo ng deeper life in Christ. Everybody say, deeper life in Christ. Ayan. Colossians chapter 1, verse 23. Sabi po, if indeed you continue in the faith, grounded and steadfast,
and are not moved away from the hope of the gospel which you heard, which was preached to every creature under heaven, of which I, Paul, became a minister. Ayan po. Ang sabi, kung tayo po ay magpapatuloy sa ating pananampalataya, pananalig sa ating Panginoong Jesus, tayo po ay grounded and steadfast. Tayo po ay lalalim. Kailangan po talaga ang patuloy at patuloy na pananampalataya sa ating Panginoon. Upang sa ganon, tayo po ay lumalim, grounded and deeper life in Christ. Ang pangalawa po, una po ay deeper life. Ang pangalawa ay higher life in Christ. Dito naman po sa Colossians chapter 2, verses 6 and 7, ito po ang sabi, as you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Kung tayo po ay tumanggap na sa ating Panginoong Jesus bilang Diyos at Panginoon ng ating buhay, anong dapat natin gawin? Walk in Him. Everybody say, walk in Him. Lumakad tayo sa katwiran ng Panginoon. 7, rooted and built up in Him and established in the faith, as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Rooted. Tayo po ay kinakailangang mag-ugat. At nang sa ganon, tayo po ay mabuhay ng matatag. Kapag po tayo ay nagkaroon ng deeper life and higher life in Christ, tayo po ay tataas ng tataas. Hindi tayo yung ating katawan, kundi ang ating pananampalataya na anuman ang gawin ng kaaway, hindi tayo madadala, hindi tayo mahihila, sapagkat meron na tayong deeper life in Christ and higher life in Christ. Amen po. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po, kapag ka po ang ating buhay ng pananampalataya ay tumataas na sa Panginoon, ito ay magbubunga ng ating karakter. Yung ating ating karakter na, ang ating ugali nung araw ay yon ay mawawala na. Kaya, you are the light of the world. You are the light of the world. Sabihin nga po natin sa ating sarili, I am the light of the world. Sabihin mo yan sa katabi mo, you are the light of the world. Congratulations. Congratulations. You are the light of the world. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. At susunod po ay inner life. Kinakailangan po ay magkaroon, how do we seek God? By our inner life. Sabi ng Colossians chapter 3, 5 to 11, therefore, put to death your members which are on the earth. Ayon. Patayin na raw po natin ang fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Hindi lamang pura pala pagsamba sa Diyos-Diyosan ang idolatry. Ang idolatry po pala ay fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness. Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience, in which you also once walked when you lived in them. But now, you must also put off all this. Ayan. Tanggalin na rin daw po natin. Anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Verse 9, do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds. Verse 10, and have put on the new man who is renewed in knowledge. Bagong nilalang? Sino po yon? A new man. A new man who is renewed in knowledge according to the image of Him who created him, where there is neither Greek nor Jew, circumcised nor uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, nor free, but Christ is all and in all. Christ is all and in all. Kaya po, para tayo ay
magkaroon, para tayo ay, we can seek God, kinakailangan po, yung dating si ako, patay na. Yung lumang si ako, patay na. Sino na nabubuhay? Yung bagong ako. Sapagkat, if any man is in Christ, he is a new creation. 2 Corinthians chapter 5:17. New creation. Tayo po ay mga bagong nilalang na, kaya po ang mga luma at mga dating buhay ay wala na. Mayroon na tayong bagong buhay at itinatak na sa atin ang katwiran ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Kaya po, ang sabi po ng Romans chapter 8, verse 29, Romans 8:29, ang sabi po dito, dahil tinalikuran na natin ang ating lumang buhay, ang sabi po ng Romans chapter 8:29, for whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Ayan. Tayo po ay aspire in the conformity of God's image. And in 2 Corinthians chapter 5, verse 21, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Tayo po ngayon ay righteousness of God. Tayo po ngayon ay katuwiran na ng Diyos. Ano ngayon ang dapat mong gawin, kapatid? Dahil ang katwiran ng Diyos ay pinagkatiwala na sa atin, ano ang dapat nating gawin? We have to abide in Christ. Abide in Christ. Doon po sa John chapter 15, verse 4, ang sabi po dyan, abide in me, ang sabi to ng Panginoon, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Paano tayo mananatili? How can we abide in Him? Paano tayo mananatili sa ating Panginoon? Una po, keep God's Word continually. Kapag po nawala na ang salita ng Diyos sa ating buhay, tayo po ay madali nang maakit ng kaaway. Madaling maakit ng kaaway. Kaya po, ang sabi ng Psalm 119, verse 105, your word is a lamp to my feet and light to my path. Kaya po kinakailangan lagi ang salita ng Diyos. And clear life. Paano tayo mananatili sa Kanya? Clear life. Ang sabi po dito ng Psalm 119, verse 130, ang sabi po, the entrance of your words gives light. Ang pagpasok ng salita ng Diyos ay nagbibigay ng liwanag. It gives understanding to the simple. Kahit man tayo po ay gaano kasimpleng tao, kapag ang salita ng Diyos ay pumasok na sa ating puso at isip, ito ay magbibigay ng kaunawaan sa ating buhay. Maunawaan natin kung paano tayo dapat mabuhay sa harapan ng Panginoon. Praise the Lord. Ngayon po, ayan, sabi po ng Panginoon, abide in me. Manatili ka sa akin. Kaya tayo po ba ay umaasa ng harvest? Tayo ba'y aani? At hindi lamang po 3, 2, kundi maraming ani, kinakailangan po ang itanim natin sa ating puso ay the spirit of righteousness. Ang katwiran ng Diyos ang matanim sa ating puso, sa ating isip, nang sa ganon, tayo po ay umani ng sagana. At paano tayo aani ng sagana? Ang sabi po ng Hosea chapter 10 verse 12, ang sabi po doon, break up your fallow ground. Kaya kinakailangan ang ating pong puso ay bungkalin natin at taniman ng salita ng Diyos.
At hanapin po natin ang katwiran ng ating Panginoon. At ito po ay isa sa paraan ng pag-ani ng katwiran ng Panginoon ay ang meditation of God's Word. And of course, ang pagsamba sa Panginoon, tayo po'y aani ng sagana kapag tayo po ay sumasamba sa Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things will be added unto you. Kinakailangan po, tayo po ay laging hanapin ang kalooban ng Panginoon at ang kanyang katwiran. At sa ganon, aani tayo ng sagana. Ngayon po, gusto ko magwakas sa Luke chapter 18. Luke chapter 8, verse 15. But the seed on good soil stands for those with noble and good heart. The seed on good soil stands for those with noble and good heart, who hear the word, retain it, and by persevering, produce a crop. Sa Tagalog po, ang sabi ng Luke chapter 8 verse 15, ang mga nahasik sa matabang lupay, ang mga nakinig ng salita ng Diyos. Iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis. So, ang salita ng Diyos ay ating iniingatan sa pusong tapat at malinis. At sila'y nagtitiyaga hanggang sa mamunga. Huwag po nating kalilimutan na tayo po, ang ating puso ay nataniman na ng salita ng Diyos, kaya po tayo ay naghihintay na lamang dahil ang Panginoon ay magbibigay ito ng bungang sagana na kadepende sa ating puso. Kung ang ating puso ay matapat, malinis, agad-agad ang pagpapala ng Diyos ay bubunga at maging ang liwanag ng ating Panginoon ay lalong magniningning sa ating buhay kapag ang salita ng Diyos ay atin ang ikinabubuhay at nananatili tayo sa Panginoon. Gusto niyo ba yon? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Glory to God. Kaya po, ang kinakailangan, ang puso natin ay maging malinis. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko Sa kasalanang nagawa laban sa iyo, nagtatapat, sumasamo, dumudulog, sa harap ng banal mong trono, lumalapit, di magharap-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di magharap-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di magharap-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ito po ang panalangin ng aming puso, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat, subalit ginawa mo pa rin karapat-dapat.
sa tindi ng mga kasalanan na aming nagawa. Binayaran mo ang aming kasalanan, Panginoon. At sa oras pong ito, kami lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Pwede po bang sumunod kayo sa panalangin ito? Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong ginawang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo para mabayaran lamang ang aming matinding mga kasalanan. Panginoong Jesus, tulungan mo po ako na mabuhay araw-araw ayon sa iyong salita. Sapagkat ikaw ngayon, Panginoong Hesukristo, ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking Panginoon. Ang aking tagapagligtas. Ang aking manggagamot. Panginoong Jesus, tulungan mo po ako sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo na lumakad araw-araw sa gitna lamang ng iyong banal na kalooban. Marami pong salamat. Panginoong Hesukristo. Ako na lamang po ang mananalangin. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa ginawa mong mabigat na sakripisyo. Ipinagpalit mo ang iyong katwiran sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, salamat. At sa oras pong ito, Panginoon, ang iyong mga anak ay mayroong pangangailangan sa kanilang mga puso. Lord, alam namin, O Diyos, ikaw lamang ang aming malalapitan upang matupad, upang magkaroon ng katuparan ang mga pananalangin, mga pangangailangan ng iyong mga anak na nasa kanilang mga puso. Panginoon, dalangin po namin ang bawat pamilya na hindi nagkakasundo. Lord God, make a way, Lord, make a way. Ang bawat pamilya ng iyong mga anak ay magkaroon ng love and unity. Love and unity. Alisin mo po ang pag-aawayan. Alisin mo po ang pag-iinggitan sa bawat miyembro ng bawat pamilya ng iyong mga anak. At Panginoon, Lord, unite them with your love. Unite them with your love. In the name of Jesus, that can never be broken. Salamat, Panginoon, salamat. At Lord God, ang bawat kabuhayan, negosyo, trabaho ng iyong mga anak. Lord, alam namin, Panginoon, ikaw lamang ang panggagalingan ng promotion and promotion and promotion. Panginoon, i-promote mo po ang kabuhayan ng iyong mga anak. I-promote mo ang kanilang trabaho. I-promote mo ang kanilang negosyo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord God, ikaw po ang aming kinikilala na dakilang manggagamot. You are Jehovah Rapha, the great healer. God, in the mighty name of Jesus. Nakikita mo po ang bawat katawan ng iyong mga anak. Lord, dalangin po namin, ipatong mo po ang iyong kamay. Naghihimalang kamay, nagpapagaling na kamay. Ipatong mo sa bawat bahagi ng katawan ng iyong mga anak na may sakit, may karamdaman. Lord God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Father, in the mighty name of Jesus, lay your very hands upon every part of the body of your children, Lord God, na may sakit, may karamdaman. Lord, mula sa kanilang ulo, sa mata, sa ilong, sa bibig, sa lalamunan, sa bawat buto, oh God, in the name of Jesus, sa kanilang tiyan, anuman ang bahagi ng katawan nila na may sakit, Panginoon, nananampalataya kami, ikaw ang dakilang manggagamot, at ikaw sakit karamdaman. You have no right to stay in God's temple. The body of God's people are the temple of the Holy Spirit. Now, Satan, you are now commanded, sickness, diseases, out in Jesus' name. Out in Jesus' name. Out in the name of Jesus. In the name of Jesus, sicknesses and diseases, you have no right
You have no right to stay in the bodies of God's people in the name of Jesus. Now we cast you out in Jesus' name. In Jesus' mighty name. And we let loose healings, healings, healings in the name of Jesus. Healings, healings in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, salamat, salamat Panginoon. Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Inako mo na ang aming mga sakit karamdaman maging doon sa krus ng Kalbaryo upang ang mga katawang ito ay patuloy na maging malusog, malusog na katawan, Panginoon, and even to the loved ones of your people. Lord God, kung meron mang mga mahal sa buhay ang iyong mga anak na may sakit, may karamdaman, itinataas po namin sa trono ng iyong biyaya. At ikaw din po ang aming pinagtitiwalaan na tanging Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat na nagpapagaling ng sakit karamdaman. Maging ang mga mahal nila sa buhay na wala dito, Panginoon, ikaw po ang aming pinagtitiwalaan na magpapagaling sa kanila. Lord God, in the mighty name of Jesus, now we believe, thou, Lord God, we believe that you are now laying your hands upon the loved ones of your people in the name of Jesus. At inaangkin din po namin ang himala at himala at himala ng kagalingan sa kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon, salamat. At Lord God Almighty, kung meron pang mga kahilingan ng iyong mga anak na hindi ko nabanggit, Lord, ang sabi ng iyong salita, maging ang bilang ng buhok ng bawat ulo ay alam mo. Kaya, Panginoon, alam po namin, O Diyos, nananampalataya kami, anuman ang kahilingan sa puso ng iyong mga anak, hindi ito nalilingid sa iyo, Panginoon. Lord God Almighty, in the name of Jesus, open the windows and the doors of heaven in the mighty name of Jesus. Lord God, and answer all the petitions in the hearts of your people. At Panginoon, kung wala pa na nasa sa langit na pangangailangan nila, Panginoon, alam namin, you can create one. Makalilikha ka, Panginoon, ng mga pangangailangan ng iyong mga anak. Lord God Almighty, we believe, Lord, we believe, ikaw ang aming Diyos na pinagtitiwalaan at lahat-lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak ay nagkaroon na ng kasagutan at dalangin po namin. Ang mga natanim na salita mo sa puso ng bawat isa ay patuloy itong mamunga ng mamunga at ang iyong liwanag ay makita sa kanila, Panginoon. Lord, let your light shine brighter and brighter upon your people. At Panginoon, dahil sa liwanag na makikita ng sanlibutan sa kanilang buhay, sila rin ay makapagdadala ng marami pang kaluluwa sa iyong kaharian in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, maraming pong salamat. Nananampalataya po kami. Walang panalangin na hindi mo napakinggan. Walang panalangin na hindi mo sinagot. Lord, sa oras na ito, sinagot mo na ang lahat ng panalangin ng iyong mga anak. Kaya naman, sa iyo namin binabalik ang lahat ng papuri, karangalan, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen and amen. Palakpak para sa Diyos. Amen. Hallelujah. Salamat ako sa Panginoon kasi ako'y may sakit. Pinagaling niya na ako. Cancer po sa breast. Ay marami po salamat sa Panginoon sapagkat po binibigyan niya ako ng kalakasan at kagalingan sa araw-araw na aking buhay. Maraming bagay ang ginawa sa akin ng Panginoon. Una-una yung personality ko. Talagang tuluyan niya akong binago mula nung patuloy akong dumadalo dito. Maging sa miracle sa healing. Kasi nagkaroon ako ng maliit na sa breast. Pero sa biyaya ng Panginoon talagang nasustain niya habang naghihintay ako ng result. Okay na. Sa biyaya ng Panginoon niya talaga. Kahit saan tinitestify ko yan. Pinaalala pa rin niya kanina na kailangan meron tayong isang open heart dahil ang buhay Kristiyano continuous process. Maraming salamat sa buhay kay God dahil ginamit niya si Sister Dory upang ipahayag muli yung ganong mensahe. Magpapasalamat din po ako talaga sa Panginoon kasi yung anak ko po nakagraduate po siya sa grace po ng Panginoong Jesus. Yung po bang imposible, nagiging posible po sa Panginoong Jesus. Kaya sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat.
Tentmaker.ph. This is for meaningful online shopping. A must for books lovers and music geeks. This is also home for the Talk of the Town videos and ticket sales of refreshing concerts. Discount vouchers. Tentmaker.ph. Meaningful online shopping.